Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. Now, for second grammar ng level 2 unit 3, natutunan natin yung dongsa plus o boda. Meron ding a boda and he boda. Yan. Again, ano nga yung gamit ng grammar na to? Try. Okay? Try to wear. Okay? Ibo bayo. Ibo boda, try to wear. Tapos try to eat. Mogo boda. Mogo bayo. Yan. So, it simply means try. Subukan mo. Okay? Saan natin siya dinudugtong? Sa verb. So, tingnan natin. Daum plural wansong haseyo. So, again, complete lang natin yung table. Kibonhyong. Again, basic form siya. And then, aboda, oboda. So, 1 and 2 na lang ulit yung gagawin ko, no? Para hindi na tayo susulat ng mahaba. Sundan nyo na lang. Tapos, may isa pa, no? So, review muna tayo ng rule. So, for oboda, pag ang not a or o yung final vowel mo, ang idadagdag mo is oboda. Okay? So, ita-transform mo siya sa oboda. Pag hindi a or o yung final vowel, no? Tapos, pag a or o naman yung final vowel, then aboda. Okay? Tapos, yung heboda naman is kapag ang word mo ay nag-end sa hada. Okay? Yan. So, tingnan natin. Gada, again, we always remove yung mga da sa basic form, no? Yan. So, dito muna tayo sa yung mga nag-end sa muna, hada, kasi yun yung mabilis lang. Okay, so hanapin natin si 공부하다. So magiging 공부해보다. So sulat ko to. 공부해보다. Next. 일하다. 일해보다. And then 말하다. 말해 boda. Tapos, butakada, butakhe boda. Yan. Tapos, undonghada, undonghe boda. Okay, so, ano yung mga ibig sabihin yan? Gongbuhada, to study. Gongbuhe boda, try to study. Okay, irhada, to work. Irhe boda, try to work. Marhada, to say or to speak. Marhe boda, try to speak. Butakhada, to ask favor. Butakheboda, try to ask favor. Undonghada, to exercise or to work out. Undongheboda, try to exercise or try to work out. Next one, dun naman sa ating mga nag-end sa a or o muna na vowel. So, asan yon? Ito, si chatta. Yan, nag-end siya sa a. Yung vowel, yung final vowel niya. Manada. Yan. Tapos, sada. Ayan, sada. Tsaka si bata. Okay, so yung mga yan, ang final vowel nila is, excuse me, a or o. So, dito, si chata magiging 찾아보다. So, number 1 yung dadagdag natin. Magiging 찾아보다 siya. 만나다, 만나보다. Tapos, sada, magiging saboda. Okay? And then, bata, bada, boda. Yan. So, for the others, yung mga natirang words, so hindi a or o yung final vowel nila. Katulad ni mokta. So, o siya. Okay? Mokta, o, kaya magiging mogo, boda. So, yung number 2, mogo, boda. Tapos, dito naman, 만들다. So, again, yung final vowel niya. So, 만들어 보다. Number 2 siya. 만들어 보다. And then, yung last natin is yung may mga star. So, again, pag star, as much as possible, if kaya nyo siyang tandaan or i-memorize para mas dumali yung buhay nyo, mas maganda. So, dita, magiging, so since digat yung batchim niya, ang mangyayari magiging real yung batchim niya dyan. So, magiging dil. And after mabago yung batchim, yung final vowel niya is That's why yung o boda yung idadagdag natin. So isulat ko to, no. So
보다. Okay? 듣다, to listen. 들어보다, try to listen. Another one, 눕다. So, ibig sabihin ng word na 눕다 is to lie down, mahiga. Okay? So, ang mangyari, yung biyep batchim mo dyan ay mapapalitan ng magiging u. Okay? So, since u na siya, idadagdag mo is o boda kasi hindi siya a or o, no? So, u siya. Kaya magiging nu. So, wala na yung biyep, napalitan na siya ng u. Tapos, idadagdag mo si o boda. So, ganyan dapat yung spelling niya. Nuo boda. Try to lie down. Try mong mahiga. Okay? So, that's for o boda, a boda, he boda. So, try natin i-apply. Application ng aboda, oboda, heboda. Sabi, bogiwa 같이 대화를 완성하세요. So, same instruction, no? Check daw natin yung binigay na example and tingnan natin kung paano siya sinagot. Tapos, complete natin yung conversation for 1 to 5. Tingnan natin yung example natin. Ga, sabi ni Ga, 저는 이 옷이 마음에 들어요. Sabi niya, ako itong damit na to, type ko siya or like ko siya. I like these clothes. Tapos sumagot si Na. Sabi ni Na, 그럼 한번 입어보세요. Sabi niya. So, yung binigay na option is 입다, to wear. Okay? So, ano yung ginawa niya? Tinransform niya na to o boda. So, ip. So, meron tayong i dito. So, ibo boda. Okay? Yan yung sagot. Pero, hindi niya simple nilagay na iboboda. Tinransform niya pa. Okay, naging iboboseyo. So, ibig sabihin, sinasuggest niya kasi. So, sabi niya siguro nasa ano yung setting nito, no? Nasa store sila. Sabi niya, ay, type ko tong ano na to, damit na to. So, sabi nung kausap niya, sige, ano mo, itry mo. Okay, try mo i-fit. Okay, 한번 입어보세요. So, in a polite manner, sinabi niya, sinuggest niya na itry niyang i-fit. Okay, so tingnan natin yung number 1. 백화점은 옷값이 너무 비싸요. So, sa department store daw, sobrang mahal ng price ng mga damit. Okay? The price in that department store is too expensive. Tapos, sumagot si Na. 동대문 시장에 blank. So, 옷도 많고 가격도 싸요. Sabi niya, madami ding damit and mura din yung price. Okay? So, sayo is mura, cheap. Tapos, kagyok, price. Okay? So, cheap. So, sabi niya, gada. Yan yung binigay na word, no? So, gamitin natin si gada. So, since siya, magiging gabuda siya. Okay? Tapos, transform pa natin siya pag sinulat na natin siya dito sa hulihan ng sentence. Sabi niya, 동대문 시장에 blank. So, pwedeng nagsasuggest din siya, no? Try mong pumunta sa 동대문 시장. Doon, madaming damit and mura din yung mga presyo. Okay? So, katulad dito, nagsasuggest. So, gawin din natin dito sa first natin. First conversation. So, ito pwedeng 가보세요. Yan. Okay? 동대문 시장에 가보세요. Try to go to 동대문 market. Okay? So, sabi niya, 옷도 많고, there's a lot of clothes and the price is cheap. Next, number 2. Sabi ni Ga, 한국에 와서 여행을 한 번도 못 갔어요. Sabi niya, na pagdating ko sa Korea, kahit isang beses daw, 한 번도 여행, namasyal, okay? Travel or go on a trip, 못 갔어요. Hindi pa daw siya nakakapagpasyal or nakakapamasyal. 못 갔어요. So, ibig sabihin, naka-past form siya, tapos na yung pangyayari na sinabi niya. Kasi nakarating na nga siya sa Korea. Pero yun nga lang, hindi pa siya nakakapag-travel kahit isang beses sa loob na ang Korea. Tapos yung sagot nung kausap niya, 그래요? Ganun ba? 여름에 제주도를 blank. So parang nagsasuggest ulit yung yung kausap niya. So ano yung word? 여행하다. So magiging 여행해보다. So, si 여행해보다, itatransform pa natin siya, no? So, dahil nagsasuggest ulit yung natin, yung kausap ni Ga, ang transformation nito ay 여행해보세요. Yan. Sabi niya, ganun ba? Di sa summer,
try mong pumasyal sa Jeju-do. Okay? Try mo pumasyal sa Jeju Island. Ayan yung sabi niya. Okay? Next, number 3. Sabi ni Howen 씨는 김밥을 blank. Nagtatanong siya and ang word is 먹다. So, 먹어보다. So, paano natin ita-transform si 먹어보다? Tingnan muna natin yung sagot ni Howen. 네, 맵지 않아서 자주 먹어요. Sabi niya, yes, hindi siya maanghang. It's not spicy. That's why. 자주 먹어요, often. Okay? Often, big sabihin madalas. 먹어요, eat. I often eat. Okay? So, madalas daw siyang kumain nung kimbap nga kasi hindi daw siya maanghang. So, ano kaya yung pwedeng transformation nung 먹어보다 dito? So, pwedeng dahil tinatanong niya si Howen nung kanyang experience, malamang dapat ang question natin, ang format ng question natin is naka-past tense na. Okay? So, si 먹어보다 magiging 먹어봤어요. Yan. Kasi nga, hindi mo pa alam kung nakakain na or hindi. So, di ba tayo din pag nagtatagalog tayo or nagtatanong tayo in Tagalog, na-try mo na bang kumain? So, naka-past tense din yung kain natin, no? Na-try mo na bang kumain or natikman? Okay? Hindi mo naman sinasabing tumitikim ka ba or titikim ka ba? So, nakatikim or natikman mo na ba? Nakakain ka na ba? Yan. 먹어봤어요. Okay, so sagot ulit niya, 네, 맵지 않아서 자주 먹어요. Yes, it's not spicy. That's why I eat a lot. Okay, I mean, not a lot. I often eat. Ayan, madalas akong kumain. Number 4. 인터넷에서 한국 뉴스를 blank. So, sa internet daw, Korean news. Ano yung word? 찾다. So, to find. So, si 찾다 magiging 찾아보다. So, try ka daw bang maghanap ng Korean news on the internet? Yan. Tapos sagot ni 네, 저는 매일 아침 뉴스를 blank. Sabi niya, yes. Me, ako, 매일, every day. So, 아침, morning. So, ito ay magiging every morning. Yan. So, every morning, 뉴스를, so yung 찾다 dito, yung 찾아보다, gagamitin natin dito sa question and gagamitin din natin sa statement. So again, nagtatanong siya if na-experience niya ng maghanap ng news online or sa internet. Kaya yung format is the same, past tense dapat. Same sa number 3, no? Since yung experience niya is tinatanong. 찾아보았어요. Okay, na-try mo na bang maghanap ng news, Korean news sa internet? Ayan yung question niya. Have you tried searching for Korean news on the internet? Ayan. Tapos sumagot sina, 네, 저는 매일 아침 뉴스를 So dito, magiging 봐요. So bakit hindi 봤어요? Kasi hindi naman ibig sabihin na nakapag-search na siya kahapon, tapos na. Kasi magse-search ulit siya bukas. Tapos sa kinabukasan din. Kasi sabi niya nga, di ba, every morning. Kumbaga, routinary. So, dapat, present form lang yung sagot niya dito. 매일 아침 뉴스를 찾아봐요. Yan. Yes, I search for news every morning. Yan. I try to search. Okay? I try to. Yung 해보다. Next, number 5. 김치찌개를 blank. Tapos, may blank ulit dun sa sagot ni na. Ano ulit yung word? 만들다. So, si 만들다 magiging 만들어보다. So, paano natin ita-transform si 만들어보다 dito? 김치찌개를 blank. So, nagtatanong ulit siya, no? Again, siguro experience ulit yung tinatanong niya. If nakagawa na ba siya ng kimchichige or na-try niya ng gumawa or magluto. So, ano yung sagot ni na? 아직, 못. So, pag sabing 아직, yet. Ibig sabihin, hindi pa. Not yet. 아직. Okay? Tapos, 못, again, negative siya. Can't. Okay? So, ibig sabihin, hindi. So, negative siya talaga. Malamang hindi pa siya nakagawa. Tapos, 꼭 배우고 싶어요. Sabi niya, 배우고 싶어. I want to learn. So, yung 꼭 dito, yung kagustuhan. Ay, gusto ko talaga. I must. Kumbaga, I want to learn.
So, tingnan natin. Kimchi jjigae를 So, since experience yung tinatanong, 만들어 봤어요. Na-try mo na bang magluto or gumawa ng kimchi jjigae? Have you tried making kimchi jjigae? Sagot niya, 아직, not yet, 못. So, dito, hindi niya pa nagagawa kahit minsan, kaya 만들어 보았어요. Okay, hindi, so 봤어요. Past tense din yung natin, sagot natin. 만들어 봤어요. 아직 못 만들어 봤어요. Hindi ko pa siya na-try. Okay, hindi ko pa siya na-try gawin. Yan. So, kung nagawa niya na yan, pwede din naman na 만들어 봤어요. Pero kung sinasabi niya na everyday gumagawa siya, katulad dito sa number 4, then pwede nating gawing present tense. 만들어 봐요. 매일, 나는 매일 만들어 봐요. Which is impossible naman everyday kimchi jjigae yung ulam mo. Unless nagtatrabaho ka sa restaurant, 'di ba? Tapos isa sa menu nyo is kimchi jjigae. Then that time pwede mo sabihin, "네, 저는 매일 만들어 봐요." Yan. Tinatry kong gumawa everyday ng kimchi jjigae. Yan. So, pero dito nga sa sagot niya, 아직 못 만들어 봤어요. Hindi ko pa siya na-try gawin. Yan. Tapos ano yung kasunod niya? 꼭 배우고 싶어요. Gusto ko ngang matuto. Yan. So, that's for application nung o, tsaka he, boda. Again, this is try to. Okay? Tapos, try, tas yung verb mo. Okay? Again, saan natin siya ninudugtong? Sa dongsa. So, that's for Unit 3 ng Level 2 workbook. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.